and our eyes will once again be directed toward your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of your Spirit. We thank you, our Lord. All these things we ask only for the sake and to the merit of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So ito po yung part 2 na ating pong or pagpapatuloy na ating sermon na naibahagi po sa atin nakarang linggo, For the Lord giveth wisdom. Last Lord's Day, through that first of the two-part sermon in this passage or pericope sa Proverbs chapter 2 verses 1 to 22, you have seen, or we have all been reminded of the generous provision of wisdom that comes from God. Tandaan natin, the Lord is not stingy like all of us. Maybe not all of the time, but from time to time, we are stingy. But with God, there's no room for any stinginess for our God. He generously provides wisdom, and this must serve as our confidence to diligently pursue wisdom, and we are given that confidence that our assiduous or diligent pursuit of wisdom is never in vain, because we are assured that we shall prosper in the very wisdom that comes from God. Today, as the continuation in Proverbs 2, particularly in verses 7b to 22, we shall see the consequences of, or what God intends for that wisdom to whom or for whom who truly seeks it. Tagalog, ano ba yung magiging bunga? O ano ba yung itinatalaga ng Diyos para dun sa karunungan na mayaman at mapagpala niyang pinagkakaloob sa sino man na tunay na hinahanap o inaasam ang karunungan na yon. Kaya kung nakaraang linggo, ang first point natin ay generous provision, ngayon, ang tutunghayan natin ay yung guaranteed protection. Guaranteed protection. And under this second point, two things that we will look upon in order to understand better what this guaranteed protection means. Una ay yung pag-delight in wisdom sa verses 7b to 10. And consequently, or on the other hand, if we delight in wisdom, we have that detest of worldliness. So verses 11 to 22. Again, delight in wisdom and detest of worldliness. Balikan natin yung verse 7b hanggang verse 10. Ano ba sinasabi rito? Dahil sa mayamang probisyon ng Diyos ng karunungan sa lahat ng humahanap dito, makakaasa tayo na merong tunay na pag-iingat ang Diyos sa lahat ng inaasam ay walang iba kundi yung karunungan na nagbumula sa Kanya. Tingnan natin, paano ito kinukommunicate sa atin? Yung Diyos, the God who generously provides wisdom for His children, for those who truly seek or run after wisdom, He protects them without a doubt. Yan sa verse 7b, He is a shield to those who walk in integrity. Verse 8, guarding the paths of justice and watching over the way of His saints. Yung tunay na mananampalataya at yung tunay na inaasam ay yung karunungan nagmumula sa Diyos, makakaasa na ang pag-iingat ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya nga, kahit sa maraming pagkakataon at sa kapaluluan, pilit nating sinisisi sa Diyos yung mga kapahamakan na dulot ng ating mga maling gawi o ng ating hindi pagtitiwala sa Diyos. Sa biyaya ng Diyos, mas makikita natin, sa mga bagay na makita natin, naging maayos sa ating paglakad. Wala tayong ibang pwedeng pag-attribute nun, kundi yung Diyos na hindi lamang na generally nagpo-provide sa atin ng wisdom, but He guarantees to us that He protects us, He keeps us safe, He sustains us, He preserves us. And yun yung very language dito, mga kapatid. Kayo na rin makapagpatunay. Kung hindi sa karunungan ng Diyos,
wonderfully expressed to us through the very wisdom of God, who is Jesus Christ, bringing unto us glad tidings of peace. The very gospel of God's grace in Jesus Christ. Walang sinaman sa atin ang makababalik sa tamang lakarin, sa tamang landas, sa kapayapaan, sa kasiguraduhan. Pero tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na hindi lamang mayamang pinagkakaloob sa atin ng karunungan, ina-assure tayo ng Diyos na kung tunay na inaasam natin ay karunungan nagmumula sa Kanya, hindi natin kailangan magduda o manghinawa sa katibayan o patunay na ang pag-iingat niya para sa atin. Kaya nga, makikita natin sa verse 9, then you will understand righteousness and justice and equity, every good path. Bakit? Verse 10, for wisdom will come into your heart, and this one I want to emphasize even more, and knowledge will be pleasant to your soul. You will delight in wisdom. Kung paano kanina umaga nakita natin, the men of Sodom, ang delight nila ay in lasciviousness and lust, and that which is abominable and detestable. Yung exact opposite ng mga kapatid, yung tunay na ang hinahanap ay hindi yung karunungan sa kanyang sarili o kalayawan sa mundo nito, kundi yung karunungan mula sa Diyos. The outflow of that is inevitably, you will delight in wisdom. And mind you, pakinggan nyo ito mabuti mga kapatid, no? One of the evidences that you are under God's guaranteed protection is delight in wisdom. Ulitin ko, no? Isa sa mga patunay o ebidensya na ikaw ay nasa ilalim ng tiyak na pag-iingat ng Diyos ay ang iyong kagustuhan, ang iyong kasiyahan sa karunungan. Ulitin ko. Sa mga pagkakataon, isip mo, ang Diyos ba ay nag-iingat sa akin o tapat? Ang patunay na iniingatan ng Diyos ay ang hinahanap mo, walang iba kundi karunungan nagbumula sa Kanya. Bakit? Kasi wala nang mas kamangmangan pa kaysa dun sa kapaluluan na alam mo, yun yung kasamaan, yun yung nakapapahamak sa'yo, pero yun pa yung ikinasisiya mo sa iyong buhay. Hindi ba? Wala naman sigurong, uy, lason to. No, ito yung makakapatay sa akin. Yung pa yung iyong nilaklak, ay kahangalan iyon. Hindi ba? Pero yung karunungan ng Diyos, kung yun yung ating inaasam, hindi lang sa basta dahil doon iingatan ka ng Diyos, kundi yun nga ang patunay na iniingatan ka ng Diyos. Bakit? You delight in what you understand, and you undertake what you desire. Wisdom. May ingatan ka sa mga maling desisyon mula sa kamunduhan, mula sa temporary pleasures, mula sa tukso ng sanlibutan ito. May ingatan ka sa kamalian ng insatiable gratification or immediate gratification of your desire. Kasi, ang kagustuhan mo na ay manahan doon sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung ang hinahanap mo yung karunungan mula sa Diyos, patunay yun na iniingatan ka niya. At dahil doon, magpapatuloy na iniingatan ka ng Diyos. Mula sa mga nakamamatay na kapaluluan na patuloy na binabato sa atin sa tuwi-tuwi na. At dahil doon, no, leading us to our subpoint, letter B, if you delight in wisdom as an evidence of God's guaranteed protection for you,
The God who generously provides wisdom to you as you diligently seeks or pursue, no, yung wisdom na yun. That delight in wisdom, yun yung gusto mong tanggapin mula sa Diyos. Wala rin yung ibang patutunguhan, kundi meron ka ng pagkamuhi sa kamunduhan, sa kalayawan, sa kahangalan. You will see in yourself that detest of worldliness. Kung paano gusto mong i-receive yung wisdom, gusto mo nang i-reject yung worldliness. May kasabihan, no? Sabi sa Amerikano, you can't eat your cake and have it too. Hirap kong maintindihan. Ba't hindi mo tatanggapin? Kakainin mo nga. So, ang ibig sabihin pala you can't eat your cake and have it too, hindi mo pwedeng expect na kinain mo yung cake, tapos meron kang may tatabi mo pa rin siya para sa iyo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng lahat, hindi mo pwedeng angkinin lahat, no? Hindi pwedeng lahat ng maayos na options nasa sa iyo. You can't have both. If you do this, may consequence yun. So, ganun din mga kapatid. Yung Diyos na mayaman yung probisyon ng karunungan sa kanyang mga anak na hinahanap, walang iba kundi karunungan, ang kanilang kasiyahan ay nasa karunungan na yun na pinagkakalob ng Diyos. At dahil doon, magkakaroon ng pagkumuhi sa kahangalan at sa kamunduhan. Kaya nga sa verse 11, tingnan natin mga kapatid. Ano sabi? Discretion will watch over you, understanding will guard you. And as a result, verse 12, delivering you from the way of evil, from men of perverted speech. Iingatan ka ng Diyos mula sa daan ng kasamaan sa mga taong ang kanilang pananalita ay baliko. Sino to mga to? Who forsake the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Yung intentionally and wholeheartedly in the darkness of their hearts, tumalikod sa tama upang lumakad sa landas ng kadiliman. At ano pa yung kanilang ginagawa? Natutuwa sila sa kasamaan at kasiyahan nila yung kabuktutan ng kasamaan. Who rejoice in doing evil and delight in the perverseness of evil. Sino-sino itong mga to? Men whose paths are crooked and who are devious in their ways. Mga mapandaya. Bakit ba nandadaya ang tao? Para lang masigurado na yung kanyang sariling kapakanan ang maisasaktuparan. Dahil sa pag-iingat ng Diyos, pinagkakalob niya sa iyo yung kasiyahan sa karunungan, magkakaroon ka rin ng ganap na pagkaunawa na kamuhian o talikuran, ang kamunduhan, ang kasamaan, ang kadiliman. Kaya naman sa verse 16, so you will be delivered from the forbidden woman, from the adulteress with her smooth words. Sino ito? Walang imagery dito yung adulteress babae, pero actually, ang tinutukoy na adulteress dito ay yung foolishness. Of course, written through the observation, no, na yung napakaraming observation nakita ng writer ng Proverbs. Lalayo ka sa mga instrumento ng kasamaan. At isang ginamit nito yung adulteress. Bakit? Adulteress na ang kagustuhan ay yung pakikiapid. Aakiting ka sa pamamagitan ng mga smooth words. Para saan? Para iwan mo yung asawa mo mula nung kabataan mo. Kasi yun yung kanyang ginagawa. And in doing so, walang ibang pinatutungkulan kundi yung pag-iwan mo rin dun sa Diyos na ipinakalala sa iyo mula sa iyong pagkabata. Who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. Bakit? Paano dinidescribe yung tahanan ng adulteress? Or yung adulterous woman? Verse 18, for her house sinks down to death, and her paths to the departed. Ito pa, none who go to her come back, nor do they regain the paths of life.
Naalala natin sa nakaraang administrasyon, di ba mayroong infomercial na huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Na huwag mong sabihin, hindi, sa biyaya naman ng Panginoon, makakabalik ako. Kahangalan yun. Ibig sabihin, wala ka talaga sa tamang biyaya ng Diyos. Huwag mong sasabihin na, for example, hindi naman, dadaling ko naman siya sa church. No? Magiging Christian din yan. Don't put the cart in front of the horse. Or the horse, tama. Kung sinabi ng Panginoon, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, huwag kang mag-present na mas matalino ka pa sa Diyos. Actually, light pa nga yun eh. Paano yung ikay may asawa na, huwag ka na magtampisaw sa impyerno, isipin, hindi, okay lang yan kasi biyaya naman Diyos, makakabalik ako. Yun yung sinasabi. That's a downward spiral. So much so, na kung ikay pumasok sa tahanan ng adulterous woman, the adulteress, yun yung assurance, hindi ka na makalalabas. Hindi ka na makakabalik sa landas ng buhay. Kaya ganun yung pag-iingat, yung paalala. Alam nyo, isa sa mga expressions na narinig ko sa Amerika, yung sabing, what mama don't know, don't hurt. Diba? Yung ibig sabihin, yan, may ginawa kang kaiba, hindi naman alam niya, hindi yan, don't hurt. Diba? Yan, party dito, party dyan. Sa halip na aminin mo sa nanay mo na hindi ka pumasok, nag-party ka, at least di naman niya alam, it won't hurt, no? Don't hurt. Mali pa yung grammar. Yan lagi. But mama don't know, don't hurt. Pero ito yung totoo. That which you do not know as hurtful to you, those are the things that hurt you the most. Yun yung sa pinaka-vulnerable. Maliwanag ba? Yung mga bagay na wala kang muang, na yun yung talagang nakapapahamak sa iyo, yun yung nakakapahamak sa iyo. Hindi ba? Kaya meron nga sa telenovela, no? Sa atin, hindi ko sinasadya. Diba? Nakiapid sa, parang hindi mo sinasadya. Nagising ka, nandun na. Hindi. Kahit nga si Haring David, di ba? A man after God's own heart. Siya'y nakiapid kay Bathsheba, pinapatay niya asawa ni Bathsheba. Bakit? Hindi yun, nagising na lamang siya na, gawa nga ako ng kasamaan. Hindi. There's this, yung progression, downward na progression ng kasalanan ni David. And lo and behold, mula sa propeta ng Diyos, laban dun sa lalaking ayon sa puso mismo ng Diyos. Anong sabi? Thou art the man. Tandaan niyo yun. Yung bagay na hindi ka aware na nakapapahamak sa iyo, doon ka, no, hindi man sabihin natin 100%, kalimitan doon ka napapahamak. Kaya nga, gayon na lamang yung paalala sa atin. Ang pag-iingat ng Diyos ay generously niyang pinoprovide din sa lahat ng hinahanap yung kanyang generous provision of wisdom. Kaya sa verse 20, so you will walk in the way of the good and keep to the paths of the righteous. Verse 21 and 22. Ano sabi? For the upright will inhabit the land, and those with integrity will remain in it. But the wicked will be cut off from the land, and the treacherous will be rooted out of it. Ano ibig sabihin? In a nutshell, yung mga tao na ang hinahanap ay walang iba, kundi yung tunay na karunungan na mabiyayang pinagkakalob ng Diyos. Sila yung iniingatan ng Diyos, at ang katunayan na sila'y iniingatan ng Diyos, pinagkakalob sa kanila ng Diyos, yung kasiyahan sa tunay na karunungan at pagkamuhi sa kalikuan. At sila yung mga tunay na ine-enjoy yung pagpapala ng Diyos na hindi magawa ng mga tao ang hinahanap
ay yung kasiyahan ayon sa kanilang sariling karunungan. Ngayon natin halimbawa, no? Baka mamaya magko-comment kayo, parang masyadong nagiging political si Pastor Kirby. Sa dami ng ninakaw sa ating bansa, maybe for a time, kahit pa masakit aminin, medyo parang 20 taon na sila nag-i-enjoy. Pero may hangganan yun. May hangganan yun. Sabi mong, out of corruption, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung nanakaw sa ating bansa. Sa tingin mo, pinapatulog sila, depende kung talagang seared na talaga, no? Nakakatulog sila na pinapakain ko sa anak ko yung galing sa nakaw. Kahit ang dami ng pera mo sa bank account mo, pero alam mo kung magdanakaw ka, there's no sleep and there's no rest for the wicked. Tandaan yan. There's no rest for the wicked, meaning there's no true pleasure for the wicked. Maybe in their own stupid minds, they are enjoying for a moment, no? But that moment is so brief. May katapusan na yun. Kaya, invento ko ng ano-ano. Bilin ng kung ano. Hindi masama yung bumili. Hindi masama yung mag-travel. Hindi masama yun per se. Pero yung tao na kanyang hinahanap ay yung kamunduhan, walang katapusan dyan. Kaya kahit nakanakaw na ng 10 million, uulit na naman. Nagpakasasa sa adultery, hindi makukontento, dadagdagan na naman. Marami nga, dahil sa kanilang adultery sa babae, nagsawa na, sa kabaklaan na pumunta. There's no true rest for the wicked. But for the righteous, not in their own merit, but for those who have been made righteous by the grace of God, through faith in Jesus Christ. No matter how they struggle daily, no matter how hard it is to daily wage war against the sinful flesh, against worldliness, against the very people around us, kahit gaano kaliit yung meron sila, kahit gaano kakapos sa araw-araw, alam natin, yung mga tunay na nag-aasam ng karunungan na nagmumula sa Diyos, sila yung may tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan, tunay na kapanatagan, at tunay na mapangahawakan na sila ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Kaya dapat nating tanungin natin mga sarili. Anong hinahangad mo sa buhay? Yung kapalaluan o kasamaan, kabuktutan, kalikuan na package in such a way na so pleasing, i-entertain ka, pero sa panandalian lamang. Yun ba yung ating hahanapin? Or we'd rather have our eyes or our gaze fixed upon our God who is in heaven, who never fails to care for us here on earth. Huwag tayong padala sa pandarayan ni Satanas. Daily, he throws against us lies upon lies to make us believe in the lie that God is stingy, that God does not really pay attention to us. Walang katotohanan yun, mga kapatid. Ang Diyos ay nangangalaga sa kanyang mga anak. Nagkakalob siya ng karunungan sa kanyang mga anak na ang hinahanap walang iba kundi yung karunungan ng bumula sa kanya. Dahil doon, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Iniingatan mula sa kasamaan, mula sa kapahamakan, at ina-assure na yung mga bagay na tunay na makabuluhan sa atin, yun yung pinararanas niya sa atin na ma-enjoy natin
sa kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, do not foolishly trade off that which is truly satisfying to our hearts for the fleeting or temporal pleasures in this world. It is not the case that you have to do something in order to be somehow convinced that God will shower you with wisdom. Hindi. Maliwanag pinapakita sa atin nating Diyos. Hindi niya ipagkakait yung karunungan na hinihingi natin mula sa Kanya. And mind you, paulit-ulit ko sinasabi, sino ba yung personification or embodiment ng wisdom of God? And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. He has given us His Son, not only to teach us, not to teach us what we need to do, but to exhibit to us that He has already done what is needed for us to be reconciled with God. And through Him, through what He has accomplished on the cross, we are assured that it is not with fear, but with full confidence that we can approach the throne of grace and ask God to generously provide us with the wisdom that we desperately need. Lunes na naman bukas, mga kapatid. We will face all sorts of people. Perhaps some believers, majority unbelievers. The tendency is, one, we will join them in their folly. Or the other option is this. Hilingin natin sa Diyos na maganap sa atin yung Kanyang kalooban. Let your light so shine before man and see your good works that they may praise your Father in heaven. Hilingin natin yung karunungan ng Diyos na mayaman niyang pinagkakalob sa atin. Nang sa gayon, magliwanag tayo. Hindi para sa ating sariling kalwatian, kundi magliwanag tayo at maipakita natin sa madilim at marumi at makasalanan sa libutan na ito na hindi tayo nabibilang sa sanlibutan na ito, kundi nabibilang tayo sa Diyos na nagkakalob sa atin at nating pangailangan, nangangalaga sa atin at tunay na nagpaparana sa atin ng kasaganaan, kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hanapin natin yung karunungan ng Diyos. Kamuhian natin yung kasinungalingan at kalikuan ng sanlibutan na ito. Let us strive by God's grace to receive nothing but that wisdom that comes from God and reject the folly, the lies, and the darkness of this world. We don't have to fabricate our own ways. Lastly, we don't have to fabricate our own ways. Refresh in your minds, by the grace of God, the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ, the lens through which we are to see all things before us. Cast away all doubts, any doubt against the faithfulness and generosity of our God. Rest assured that when you seek wisdom from God, He will generously provide you with that wisdom that you need, and He will protect you from the evil one, from this world, and even from yourself, so that you will not delight in worldliness, but instead detest it, and that you will delight in the wisdom that comes from God. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya para sa amin, sa pagpapakita sa amin sa bahagi na ito ng Book of Proverbs. We ask na ito po'y tumimo sa aming mga puso't isipan, maganap sa aming buhay ayon sa iyong biyaya para sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi lamang sa aming isip, kundi maging sa pinagpapahalaga namin sa aming puso, sa aming sasabihin, sa aming mga gagawin. O aming Diyos, huwag ginawa naming talikuran ang katotohanan na yung hatid sa amin. Sa halip, yun ang lakaran namin, nang sa gayon, talikuran namin, iwaksin namin at kamuhian namin ang kadiliman ng sanlibutan na ito.